Hello, magandang gabi. Paniwalaan mo ba itong si Melvin Matibag na bagong NBA agent sa kanyang mga kwento sa paninira sa 18 dating sundalo na sinasabi niya may general sa likod dito na nagre-recruit para kay Saldico. Pero pag ganun sinasabi niya, parang mali naman siyan kumukontra sa sinasabi naman ni Rimulya na may isang litrato daw doon na nakikita nila na sa panahon pa ni Duterte nakuha ang litrato. So kung sa panahon pa ni Duterte, ibig sabihin, wala pa si Saldico noon. Hindi pa siya congressman noon. Paano yan? Nagkontra-kontra mga panalita nyo kasi pareho kayong dalawa ni Rimulya, mahilig magkwento. O ngayon, may sagot yan si may sagot diyan si pakinggan natin ang sagot diyan sa kanya ni Attorney Libby Baligon. So, sa ngayon ay ipakinggan muna natin, tingnan muna natin, maniniwala ba kayo sa taong ito si Matibag? Ang kanyang asawa ay tinuturo na may ghost project, guni-guni na proyekto sa flood control diyan sa San Pedro, Laguna. Nireklamo nga siya ng isang abogado. Tapos si Melvin Matibag, ipakita ko sa inyo, kaibigan niya na matalik si Arjo Atayde, tatay ni Arjo Atayde, si Arthur Atayde, na noon ay tinaguri ang kidnapper. May Atayde kidnap group. Ano mga kaibigan niya, kidnap. Kaya sabi nga, show me your friends. I'll tell you who you are. So kidnapper ang kaibigan mo, kidnapper ka rin. Kung criminal kaibigan mo, criminal ka rin. Kung contractor kaibigan mo, contractor ka rin. Pasensya na medyo nahina ang aking boses. Sadya, check ko lang. Okay, hello. So ngayon, ipapakita ko ang kara o ang background nitong Melvin Matibag. Dati maka-Duterte yan. Ginawa pang official, president pa ata siya ng PDP laban ni Duterte. So, ganun po siya ka-traidor. So, umalis siya kasi nga, iba na ang presidente, si Bongbong na. So, ang kanyang asawa, tumakbong congresswoman, nanalo sa San Pedro, Laguna. So, ito po siya. Kilalanin ninyo si Melvin Matibag, kaibigang matalik ni Arjo Atayde na tinuro ni Diskaya Kopol na binibigyan niya ng pera. Ito, 60 million. Si Arthur Atayde. Ayan si Melvin Matibag, inakapula. 121,000. Kakain 121,000. Ito, kontraktor. Baka mali, baka kulang yan. Ayan si Arthur Atayde. Yan. Magkita ng 1 million. Tawa ng tawa si Adjo, si Matibag. Iyan bang may kara maging NBA agent? NBA director? Yan, mangagaw pa ng pera. Ibig sabihin po, ay, kawatan ito. Grabe kayo, 121,000 pagkain. Hindi ko na kailangan to, ha? Hindi ko na kailangan. Sa po na. 121,000 ang bayaran. Ano ba kinain nyo? 121,000 ang bayad. Yan, sakto na. Ilan ang tip mo? Ilang pounds ba yun? 20 mil. 20 mil ang tip. Binigyan ng tip 20 mil ang mga waiter. Ang dami, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Sinama mo naman sa bill yung sa baba, sagot dito yun. Tama yun. Ganun katindi. Ito naman, dito sa litrato si Arjo Ataydi. Mga kapatid niya, ito si Arthur Ataydi. Asawa niya si Sylvia Sanchez ba ito? O, ito yung mga pamilya magnanakaw. Kaibigan ni Melvin Matibag. Ay nako, ito. Tingnan pa natin itong isang litrato ni Melvin Matibag. Di matibag-tibag sa NBI. Kasi inappoint nga ni Marcos eh. O, ito naman, isa pa. Hindi, kanina pa hiningi eh. Kano? Magkano? 121,000. 121,000! Ano? Ano ba kinain natin? Baka mali, baka kulang yan. Baka kulang eh. Teka, baka kulang. Dala kong pera. Wala. Oh. Grabe ah. Tawa ng tawa si Matibag eh. Kulang ba to? Kulang? Akala ko 1,021,000. Keep the change! Keep the change! Ito na. Magkano? Oh, bilangan mo. Bilangan mo. Ay, naku, nasabog. Bilangan nyo nga. Oh, tuwalay, bilangan mo, Alvin, magkano? Teka. Hawakan mo to. No, hindi ko na kailangan to, ha? Hindi na kailangan. Isa ko po na. 21, ano mo 21? Bisbis kasi yung kaso. Nadiscuss na yung kaso. O yan, sakto na. Ilan ang tip mo? Ilang pounds ba yun? Yung mga 20 mil. Walang count. 20 mil. O, 20 mil ang tip. O, 20 mil ang tip. Isa-isa mo usap. 5, 6, 7, 8, Si Arthur 9, Ataydi. 11. So, ganun po siya kakakuan. Yan ang mga barkada. So, ito ipakita natin naman ang sinagot ni Attorney Baligod yung mga patutsada ni Rimulya at saka ni pakitingnan natin. Welcome back, and still with us, Attorney Levito Baligon. Attorney, let me now get your comment on what Ombudsman Boying Remulla said today. He said that there was a manipulation of the facts and the timeline. Nangyari raw ang luggage deliveries during the time of former President Rodrigo Duterte, and at least one photo included in the affidavit may have been taken during the time of former House Speaker Lord Alan Velasco. You know, the ombudsman has a lot of conclusions already before even investigating. Ang sinasabi niya, may intelligence report daw siya na yung isang picture doon captured a delivery during the time of Congressman Lord Velasco, no? Well, he might as well do the entire investigation, hindi partial, no? As I said, ang dami na niyang nasabi, hindi pa nga niya kami pinapatawag. Wala pang official, kumbaga, summon or something Wala na pa wala po. pa. Oo. Director Matibag, attorney, was saying that they have a certification na never nagkasama sa air taxi si Nako at si Yan, Bernard Matibag Tube naman. purportedly to deliver cash to PBBM's residence in Ilocos Norte. Ano hong sagot niyo doon? Sinabi ni Director Matibag that he was able to get a certification from air taxi that there was no plane that traveled to Ilocos between 2023 to 2025. Yun yung official declaration niya. Bakit niya in-skip yung 2022? At 2022 yung delivery doon. And we have photos to show later on, no? Photo na nasa loob sila ng eroplano, etc. I was about to ask that. Ano pa ho yung karagdagang Ganda, ebidensya na mayroon kayo para Yun nga po. bolster ang inyong allegation? Yun nga po ang gusto namin. Kaya kami nag-file sa ombudsman
Crisel so that May. the ombudsman will perform its Siguro. constitutional duty to investigate, no? Kahit nga anonymous complaint, kailangang aksyonan ng ombudsman eh. Hindi ko magalaw. Pero you know, Oho. we are in different times now. Umaasa rin ho ba kayo na iimbestigahan pa ito ng Kongreso? Either Senado or Kamara? Sa House of Representatives, I doubt, no? I doubt. Because most of them know the verification process ni Saldico. Kasi noon po, pag nag-deliver sa isang mambabatas, nagpipicture sila, then pinapadala sa chat group para makita ni Saldico, at pinapadala din ni Saldico doon sa mambabatas at sinasabi, oh, complied na ako sa iyo, ha? So alam nila yung ganong proseso. So I doubt House will investigate, no? Sa Senado, nakita naman natin yung resistance ni Senator Lacson na imbestigahan ito. Wala pang investigasyon pero sinabi na niya na imposible daw yung 805 billion na ma-deliver. It will take daw so many years. But using his own formula, very possible po eh. Yung kine-question niya, you will need 13,400 pieces of suitcases to deliver that amount. And in fact, if you compute based on the affidavit, you will even go beyond 13,400 suitcases. Because 3 to 4 times a week, they would deliver simultaneously to Aguado and Forbes Park at least 20 suitcases per delivery. At ilang sasakyan ho yun, attorney? Oo. Minsan nga po, 6 na vans eh. Oo. And umabot po sila ng, minsan may 52 suitcases ang kanilang dineliver. Okay. And there is proof, attorney, na magtutugma yung bilang ng suitcases sa certain day ng Yes. delivery. Yeah. Okay. Now, critics are saying that this could be part of destabilization efforts meant to discredit the ICC given the timing daw ho ng paglutang at pagdaos ng press conference. Alam niyo po yung timing na sinasabi nila, ano ba yung proper timing para ilabas mo yung katotohanan, di ba? Should it be before EDSA anniversary, during, or after EDSA? I don't know. Hindi ko ma-gets yung sinasabi nilang timing. Pangalawa, destabilization. How can 18 former soldiers, unarmed, destabilize government with their truth? Well, pwede. Dahil nilalabas nila yung katotohanan na ang gobyerno na ito ay bilyon-bilyon ang ninanakaw. At hindi naman kaila sa atin. Ang daming ang ghost projects, kaya nga nag-imbestiga ang ICI, pero cover up pa rin. No? Kanina ho nabanggitin niyo, attorney, na may banta no doon sa inyong mga kliyente. Sa inyo ho personally, meron ho bang nagparating ng anumang banta? Wala naman. Wala. At bakit ho dapat paniwalaan ng publiko ang rest of the affidavit kung pinalalabas ng NBI na may mga umano'y inconsistencies? Naku po, yun nga eh. Meron na silang conclusion even before reading and inviting us to clarify any doubt, any portion. So I challenge them, what portion in their affidavit is inconsistent? Hindi nila sinasabi eh. Nakatutok sila sa peripherals, di ba? Nabayaran daw kami, si Sodusta daw ang nag-recruit, no? Mga irrelevant po yung tinututukan nila eh. Hindi yung the core of the issue is whether it is true that they delivered suitcases of money to certain politicians. At hindi po ito na-trash out, attorney, doon sa pag-appear ninyo sa NBI kahapon. Ay, na-trace out po yan. Mahaba nga po ang talakayan namin, no? In fact, nakahilera yung mga investigador dyan. 6 sila. Nasa opposite kami ng table at marami silang tinanong. So, yung sinasabi ni Director Matibag na tahimik daw kami pagdating doon sa nilalaman ng affidavit, hindi po yun totoo. So I challenge Director Matibag na ilabas niya yung video taken by NBI personnel during the exercise. At halos 3 araw pong nagtatanungan. Ang NBI, tinatanong nila yung mga sundalo.
will more alleged bagmen, attorney, come out? With due respect, Willard, no? I object to the term na bagmen sila. Okay. They should be properly referred to as delivery boys, if you may, no? But never bagmen. Kasi ang Ang bagmen kasi po, ang pagkakaiba na nagde-deliver, delivery boy at saka bagmen, ang mga bagmen po, yan po kumikita na malaki. May porsyento sila sa mga kinukuha na pera, kaya bagman siyang tawag dyan, sa kanila ibinibigay. Tapos bago nila ibigay sa kanilang principal, ay may kinuha na sila, kinupit na. Ganon ang bagman. Ganon ang bagmen. Ganon ang practice na alam ko sa Philippine National Police. Kasi matagal akong naging editor sa dyaryo. Kabisado ko pa ang mga trabaho ng mga pulis. Ang mga pulis na nangangulikta sa mga sugalan, sa mga kubransa, sa mga kung ano-ano, may mga bar, ay bagman ang tawag sa kanila. Okay, kolektor kung minsan. Pero itong mga Marines, ang tawag naman sa kanila dapat ng proper name nila ay delivery boys. Nagde-deliver ng money. Kasi kada deliver na wala naman sila kita dun eh. Sweldo lang sa kanila. So yan po ang pagkakaiba ng bagmen at saka delivery boys. Kaya tama lang si Atty. Levito Baligod sa pagsabi. bagmen dyan, sila Saldico, no? Yung mga, hindi ito ang mga bagmen. So, ang tanong po ninyo ay meron pa bang lalabas? Siguro po ay hihintayin natin na Sana may makapagmuni-muni ang ilan pang mga kasamahan nila na kung handa ba silang magpakasundalo para sa bayan. Needless to say, attorney, meron talagang kayong kinakausap pa na more, kumaga, colleagues nila. Tapos na po ang aming pag-uusap. Oo. Kumaga, nasa sa kanila na ang Opo. desisyon. Oo. At dumadaan po sila sa mga may mga priest friends ako na kumakausap din sa kanila para masatisfy lang din ako na nagsasabi rin sila ng totoo. Mhm. At ito po ba ay wala na sa serbisyo ngayon, sir? Wala na sila sa serbisyo. All right. That's all the time we have with Attorney Levito Baligod. Maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat po sa pagkakataon. So yan po yung sinabi ni Atty. Levito Baligod patungkol dun sa ano. O sige, tapos hanggang dyan lang muna tayo. At ang punto ko lang dito, pinakita ko lang kung anong ugali meron ito si Atayde. Anong kanyang na siya ka best friend ni Arthur Atayde na tatay ni Arjo Atayde. At alam niyo man siya, ang background ni Arthur Atayde ay tinagurian ito noon na isang kidnapper king. Pagkatapos yung kanyang anak na si Arjo Atayde na asawa ni Maine Mendoza ay binanggit ni Diskaya na binibigyan niya ng pera. Tungkol kasi kontraktor ito, si Diskaya, ay siya ay nangungontrata sa distrito naman ni Atayde. So ganun po katindi itong mga kwan na to. Dapat na nagagalit na ang bayan, dapat ito ay nakasuhan na si Arjo Atayde. Si Michael Vargas, Congressman Vargas, Patrick Vargas ba yan? Dapat kasuhan din si Ralph Wendell Tolpo, yung uminom sa bar sa California, Omnia Bar. Malaking mga mga vino, dinner, tawag nito, wine. No, laki ng wine, ang bayad niya 4.7 million, 2 gabi. Grabe. Tapos ito pa si Franz Pumarin pala, damay din. Tapos ito si Marvin Rillo na pinalitan ni Bung Suntay, damay din. Grabe, ang dami na naman damay. Pati si Marivic Cupilar, damay din. Matindi. Okay? O lalo na naalala ko si Abante. Number 1 siya sa pangalan na binigyan ng sa delivery boys. Okay? Para pangtapos ko siguro, ayan lang siguro maganda uulitin natin ang ulitin natin yung, hindi na lang siguro, tama na muna ito. Sa sunod na topic naman, may trabaho muna ako. Maraming salamat at magandang gabi. Mag-like po kayo lahat para mamaya pag mag-live ako ay
Pag tuwing may live ako, mayroon na kayo kagad notice. So, Gilbert Labrador, fresh from Malita Delivery. Pasiguro yung mga binayad sa mga Thai restaurant. O nga, Crisel May Otor, sayang attorney, kung di po kayo na-disbar, natutulungan niyo po sana si attorney Baligod o sana matulungan ko. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, saludos sa desde Logroño, La Rioja, España. Okay. Sino pa? Si Lynn, ang tono magsalita ng invite sa Kasibuing Remulla ay isa. Naku po. O Dennis Kausing, kapatid ko. Si RMA Dalan. Hello there. Tapos Gilbert Labrador. Good evening po. Edgar Nacion. Crisel May Otor. Tapos Julian's World. Grabe ang mga magnanakaw na ito. Kaya madali lang sa kanilang gastusin ang pera. O si Azrinasha. So Wiseman, good evening. Mulawin Renchel, Saitama. O sige, magla-live pa ako in 5 minutes. Babalik pa ko, Ramael Magbingson. Ang aking ilalive ngayon ay tungkol sa ang update sa impeachment ni Sara Duterte. Maraming salamat po.